Halina mga bro at pag-usapan natin to. Ayon sa lumabas na balita, umiyak daw si Pat Riley nung nakipag-meeting siya kay Jimmy Butler nung January. Sinubukan daw ni Riley na i-convince si Butler na iurong ang kanyang trade request. Ngunit ang ginawa niyang effort ay lalo lang daw nagpalala sa sitwasyon. Kapwa sina Butler at Riley ay wala ng mga ama. At ang pagiging matatag ni Riley ay nawala nga raw sa sandaling maalala niya ang pagkamatay ng tatay ni Butler nung nakaraang season. Ngunit ang pagiging malambot raw ni Riley ay hindi umubra kay Butler. Para daw kasi kay Butler, ang naging behavior daw ni Riley ay magulo. At umalis daw si Butler sa meeting na buong-buo ang loob na gusto na raw niya talaga ng bagong team at bagong tahanan. Ayon pa sa balita, nakapagbitaw daw kasi si Riley ng mga salita na di nagustuhan ni Butler, kaya ang pag-uusap daw nila ay nauwi sa hindi magandang pag-uusap. Nalalo lang daw nagpa-convince kay Butler na umalis na talaga sa Miami. At ang mga sumunod na nga na nangyari, itinrade na ng Heat si Butler sa Golden State Warriors para kay Andrew Wiggins. Si Butler sa edad na 35 ay nagtapos sa Miami na may career averages na 21 points, 6 rebounds, 5.7 assists, 1.7 steal at 0.4 blocks sa 316 na games. 2019 nang siya ay maging player ng Miami Heat at nagabayan niya ang kanilang team sa dalawang NBA Final appearances. 6 na beses din siyang naging All-Star. Ngayon ay magkakampi na sina Butler, Steph Curry at Draymond Green sa Golden State. At si Butler ay pumirma ng 2-year contract extension sa Warriors na nagkakahalaga ng $121 million na tatakbo sa season ng 2026-2027. Ayon pa rin sa balitang lumabas, ikinuwento raw ni Butler sa isa sa malapit sa kanya na ilang beses daw binanggit ni Riley ang namatay niyang tatay. At di naman na daw kailangan pang pag-usapan yun. At sa huli raw ay nag-iwan na lamang ng advice ng isang magulang si Riley kay Butler habang umiiyak. At bago raw sila naghiwalay, sinabi raw ni Riley kay Butler na mahal niya ito. Pagkatapos ng ikalawang 10-day contract ni Orlando Robinson sa Raptors na nag-expired noong Biyernes, siya ay magbabalik sa kanilang team na itong araw ay pumirma ng two-way deal sa Toronto. Si Robinson na pinasimulan ng kanyang season sa Sacramento ay nai-waive sa kanyang non-guaranteed contract ng Kings. May isang buwan na ang nakakalipas at sinalo siya ng Raptors na siya nga ay nakadalawang pirma ng 10-day deal sa Toronto. Ang 7-footer na sentro na si Robinson ay nakapaglaro na ng maraming minuto sa loob ng 20 days niya sa Raptors na hindi nga niya nagawa sa 2.5 buwan niya sa Kings. Sa ngayon, siya ay nag-average ng 3.7 points at 2.7 rebounds per game sa 11.1 minutes na playing time sa 7 games sa Toronto. Maaari nang makapaglaro ng mas maraming minuto itong si Robinson sa frontcourt ng Raptors pagkatapos na i-trade ng Toronto ang big man nila na si Kelly Olynyk sa New Orleans noong Biyernes sa deadline ng trade. Nagbukas din ng Raptors ng 2 slot sa kanilang 15-man roster para kay Jameson Battle. Ang ginawa na iyon ng Raptors ay ibinalita na naging opisyal na nitong Sabado. May isa pa ngang bukas na lugar ang Toronto sa kanilang standard roster at maaari nilang magamit iyon sa pagkuha nila ng mga players sa mga 10-day deals. Pupwede pang maglaro ng 19 games si Robinson para sa season na ito na magiging kabuuan ng 50-game limit para sa buong season.